desisyon, order ng pre-trial chamber tungkol dun sa sinumpite ng mga abogado ni Tatay Digong para mag-inhibit yung dalawang huwes sa pre-trial chamber 1 na nauna nang nagdesisyon na dapat ituloy ang preliminary investigation sa kaso ni Tatay Digong. No? Maalala ninyo na bago nagkaroon ng order ang korte na ino-authorize yung preliminary investigation, kinakailangan na mag-apply muna yung prosecutor sa pretrial chamber. At matapos mag-apply ang prosecutor sa pretrial chamber to conduct a preliminary examination, inimbita ang Pilipinas na magsumite ng kanyang mga comments. At ang Pilipinas nga ay tumutol, pero ang pagbase ng tutol nila ay yung complementarity principle na bukas ang mga hukuman natin. At halos wala namang sinabi tungkol dun sa jurisdiction. Yung jurisdiction na sinasabi natin, ito po yung nagsimula ang preliminary investigation matapos ang 2 taon, matapos tayo mag-deposit ng instrument of withdrawal. At sabi dun sa kaso ng Burundi, dapat kung magtutuloy ang preliminary investigation, ito'y dapat mangyari sa loob ng 1 taon lamang matapos na mag-deposit ng instrument of withdrawal. Now, nung Mayo 1, ika-50 araw ng pagkakaaresto ni Tatay Digong, sa wakas nga po ay nagsumite ang mga abogado ni Tatay Digong ng challenge dun sa jurisdiction ng hukuman base dun sa sinasabi natin, no, na too late na yung preliminary investigation na hiningi nila dahil ito'y nasa 2nd taon na. At matapos sila magsampa nga ng jurisdictional challenge na parang motion to dismiss sa ating sistema ng batas, ay humingi rin sila ng inhibition dun sa issue ng jurisdiction dun sa 2 West na babae na sumapi dun sa naunang desisyon na patuluyin ang preliminary investigation. Kasi nga po, since sila ay nagdesisyon na hindi dapat itigil ang preliminary investigation na dahil meron pang jurisdiction ng hukuman, natural ang magiging desisyon ng 2 babaeng huwes na yan ay baka isustain na yung nauna nilang desisyon na walang jurisdiction ng korte. Binasura po ng korte yung motion ng mga abogado ni Tatay Digong na mag-inhibit yung 2 huwes. Pero ang dahilan naman po, kasi ang hiningi nila, yung presidente, before the president na dapat mag-inhibit yung 2 huwes. Pero ang sabi ng korte, yung provision na in-invoke ng ating mga abogado ay para lamang kung ang West mismo ang magre-request ng voluntary inhibition, ang proseso, dapat yung West mismo ay pupunta sa presidente ng ICC. Pero ang ginawa ng mga abogado, gusto nilang inhibit yung mga judges, ibig sabihin, ibang provision ang dapat gamitin. No? Hindi yung provision na yung West mismo ang gusto mag-voluntary inhibition. No? Ibig sabihin, kapag ang judge mismo ay gusto mag-voluntary inhibition, kinakailangan magbigay alam siya at ipagbigay alam sa presidente at humingi ng go signal sa presidente ng hukuman, parang chief justice ng hukuman. Pero ang nangyari, sabi ng hukuman, kaya nila dinismiss yan, hindi naman yung mga... Sorry, nahulog. Sorry, nahulog. Hindi naman yung mga West ang humihingi na i-inhibit ang kanilang mga sarili kung hindi yung partido. So, ibang provision ang dapat gamitin ng ating mga abogado. Anyway, yan po ang latest sa kaso ni Tatay Digong. Ulitin ko po, binasura ng korte yung motion ng abogado ng ating Tatay Digong na mag-inhibit yung 2 judges dahil yung provision na ginamit nila ay provision kapag ang West mismo ang gusto mag-inhibit, mag-voluntary inhibit sa kanilang mga sarili, na hindi naman po yan ang kaso dahil ang ating mga abogado nagsasabi dapat sila mag-inhibit kasi nga minsan na silang nagdesisyon na merong jurisdiction ang korte miski ang preliminary investigation ay hiningi ng prosecutor sa 2nd taon na matapos tayo mag-deposito ng instrument of withdrawal. Okay, sa po yan po ang ating updates from The Hague number 4. At abangan nyo po ang susunod pa nating updates from The Hague. Basta updates from The Hague po, ito yung mga development na nangyayari sa kaso ni Tatay Digong. Meron nga pala pang further update, no? Nagsumiti na ng second batch of disclosure of evidence ang prosecution. No? Hindi ko pa po nakikita kung ano yung mga bagong ebidensyang dinisclose nila sa prosecution, pero yung pag-disclose po ng ebidensya, gaya na aking nasabi dati, no, ito po yung kakaiba sa ICC. Sa ICC, hindi gaya sa Pilipinas na ang preliminary investigation ay kinokonduct bago maisampa ang kaso at lahat ng ebidensya ay dapat isumite sa piskal. At ngayon po, ayon sa rules natin sa Pilipinas, kapag hindi yan na-identify sa simula't simula pa lang, hindi na po pwedeng gamitin. Dito po sa ICC, ibang proseso.
ang proseso ay prosecution lamang ang magpapakita ng ebidensya sa hukuman at kung merong reasonable basis na mag-issue ng warrant of arrest, doon sila mag-issue ng warrant of arrest. Now, yung finding na merong probable cause, dyan pa lang po papasok yan sa confirmation of charges na mangyayari po sa Setyembre. Pero bago dumating ang Setyembre, duty bound po ang prosecution na i-disclose ang kanilang mga ebidensya. Sa akin nga po, sinasabi ko na dati na parang dehado ang akusado dyan kasi meanwhile, nakakulong na siya, hindi pa niya alam kung ano yung mga ebidensya laban sa kanya. No? Tanggapin natin o hindi, ang pagkakakulong, miski hindi ka pa convicted at hindi ka naman binibigyan ng provisional liberty, ay isang pamamaraan din ng parusa. So, dehado yung akusado kasi napaparusahan na siya, miski wala pa namang kahit anong ebidensya na na-disclose sa kanya. Pero yan po talaga nakasaad sa Rome Statute at yan po talaga ang sistema sa ibang bansa, hindi lang po sa Europa, kundi pati na rin sa Amerika, no? Kung saan isang grand jury naman o yung mga ordinaryong mamamayan ay tatawagin ng prosecutor at tatanungin kung mayroong probable cause at magugulat na lang akusado dahil matapos ang grand jury, magdidesisyon ng grand jury kung mayroong probable cause. No? Pero kulong ka muna bago malaman kung ano yung ebidensya laban sa'yo. No? Ganyan yung sistema ng mga kaputian na nakasanayan nila. No? Sa atin, hindi ganyan talaga. No? Pero wala tayong magagawa. Ganyan talaga yung nakasaad na procedure. Sa akin, ang sinabi ko na nga, advantage niyan, yung pangangalap ng ebidensya, obligasyon ng prosecution kasama mga pulis. Ibig sabihin, ang biktima, biktima lang. Ang kakalap ng ebidensya, gobyerno. Ang maganda naman sa atin, every step of the way, bago pa makarating sa hukuman, alam na kung ano yung ebidensya. Ang disadvantage ng sistema natin, kung walang pambayad ng abogado yung complainant, di kawawa siya, no? Dahil mabuti sana kung ang pulis ang magsasampa ng kaso, pero maraming beses, pati yung pulis, palpaka-investigasyon, hindi tumatayo, no? Kaya maraming kaso ang hindi nasusustena ng piskal man lang dahil mali yung ebidensya ginagamit ng mga pulis, no? So, meron pala talagang mga plus and minuses, yung ganyan na tinatawag nating inquisitorial system na ginagamit ng ICC. So yan po yung dalawang updates natin. Binasura yung pag-inhibit dun sa dalawang huwes na nauna nang nagsabi na merong jurisdiction ng hukuma dahil nga po ang sinubitin natin ay parang motion dismiss on the basis of lack of jurisdiction at nagkaroon na po ng second batch of disclosure of evidence. Ang isang pula ko pa dyan, hanggang ngayon marami pong redacted. Bakit naman sinasabi na kung ano yung basehan ng pag-issue ng warrant of arrest at sinasabi na sa hukuman na mayroong probable cause, bakit may mga ebidensya hindi pa rin pinagbibigay alam sa akusado? Diba? Parang hindi naman patas yun. Nakakulong ka na, tapos kinakailangan pang labanan na walang probable cause, and yet, hindi pa lahat ng ebidensya ay publicly disclosed, no, sa akusado mismo. Okay? So ito po ang pang-apat nating report from The Hague. At huwag po kayo mag-alala kapag mayroong mga developments pa sa kaso, i-report din po natin yan sa susunod na report from The Hague. Maraming salamat po. Ito po ang Spokes ng Bayan. Hanggang sa muli po. Bye! Napanoorin po yung ating inilabas na series patungkol po rito sa paparating na eleksyon. Magkahalong impormasyon, komentaryo at perspektibo. Sana po ay panoorin ninyo. Nag-usapan natin iba't ibang mga issues katulad ng political dynasties, campaign financing, campaign propaganda, party list, and many others. At may mga susunod pa po. Okay? Ano ang pag-uusapan natin dito sa ating first of our double header ngayong gabi? Nakita niyo ba yung viral video kung saan base to sa video, no? Mukhang si Pulong Duterte nandun sa video at sinaktan, inassault at nilabasan ng patalim yung isang lalaki. At dahil dito, nagsampa ng reklamo yung lalaki, physical assault at saka grave threats laban dito kay Congressman Pulong Duterte. By the way, Congressman po yung pinag-uusapan dito. As far as I know, wala pang formal denial no mismong video na yun na siya yung nando, no? On the side of the Congressman. Pero pag-usapan natin itong issue na ito, lalo't sinabi ni Vice President Sara Duterte, nasa likod doon itong kasong ito laban sa kanyang kapatid ay si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano bang tingin niyo rin sa kanyang paliwanag o kanyang palusot? Isa ba itong attempt para ilihis ang issue? Yan po yung pag-uusapan natin. Makakasama natin ay isang abogado at the same time siya rin po yung tumatayo bilang Malacanang press officer. I'd like to welcome again to our program si Attorney Claire
Castro. Magandang gabi, Yusek, attorney, and thank you for joining us dito sa Facts First. Yes, good evening Christian and sa lahat po ng Fox Natics. Good evening. Good evening, Attorney Claire. Yan ang gusto ko sa iyo, Attorney. Talagang ang taas ang energy level, no? At hanggang gabi yung programa. After nito, you'll resume yung programa mo mamaya. Tama ba? Oh. Yes, meron pa. Okay, ano bang basa mo rito, Attorney Claire, dito sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na itong kasong ito laban sa kanyang kuya, may pakana si BBM? Okay, ulitin natin Attorney Claire tayo dito Okay. Okay, sa akin, di ba? Unang-una, ginawa ito walang denial. Itong si Congressman Pulong. Sinabi pa niya, kung di ako nagkakamali o nakita niyo na yung video, bahala na kayo kung iboboto pa siya, parang something to that effect. So wala siyang pag-deny, no? At wala siyang dineny na ginawa niya. Ang sabi lang niya matagal na yan, so nakita niyo na yung video, so bahala na kayo. 'Di ba? Parang ganoon At ang nakakataka kasi, Christian, nagsalita si VP Sara nang hindi pa niya kinakausap yung kapatid niya patungkol diyan. Ganun ba? Yes, hindi pa sila nag-uusap about this video. And then, sinabi niya na, well, same pattern, kapag may issue patungkol dyan, sa mga katulad niyan, tungkol sa bigas. Sinabi niya 20 pesos na bigas ang issue, magkakaroon na naman ng, parang pagganti, na may issue na naman sa pamilya Duterte, at yun nga yung sa ditong video na lumabas kay Pulong Duterte, kay Congressman. So, nakakataka lang, bakit lahat ng ginagawa nila, wala na siyang ibang masabi, kundi pamumulitika? Parang hindi na siya gumagamit ng ibang rason. Parang hindi niya na inaaral yung mga sitwasyon. Basta automatic sa kanya, yan, laban sa amin, pamumulitika. Yan, laban sa amin, pag-kidnap, pamumulitika. Kasi malakas ako. Sa darating na 2028 na election, malakas ako, kaya namumulitika. So saan niya ba kinukuha yun? At hindi na siya makapagrason ng maayos at hindi niya sagutin ng diretso yung mga issues. Bakit nga ba? Anong basa ninyo? Bakit parang yan ang kanyang default na sagot? Pamumulitika ng administrasyon. Unang-una siguro, ito lang tingin ko, it's either wala talaga siya masagot or pangalawa, hindi niya alam yung facts at makasagot lang siya at makapanira or makatira sa administrasyon, sasabihin niya pamumulitika. Pero lahat, Christian, tingin ko, wala siyang kaalam-alam sa mga news. Just imagine, sabihin niya na wala siya nakikitang anumang nagawa ng gobyerno o let's say, si Pangulong Marcos Jr. Siguro naman, kahit naman hindi maka-PBBM, Christian, makikita naman sa news kung ano na yung mga nagawa. Lalo-lalo na kung tututok sa mga programa na pinapalabas sa PTV4, RTVM. The problem is, siguro nga, itim ang mundo ni VP Sara. Kaya wala siya nakikita maganda sa ano man nangyayari sa gobyerno. And, nakakalungkot yon. Parte siya ng gobyerno, pero hindi siya nakikiisa, hindi siya tumutulong, wala siyang nagagawa, at hindi niya nakikita kung ano yung pwedeng, yung potential sana niya, together with the president, na mas makapagbigay ng serbisyo sa taong bayan. So nakakalungkot, ilang taon na siya? Ilang taon na siyang vice-presidente. Pero parang wala nangyayari. Pero I think Yusek, ano na yun na we're way past that dahil matagal na nabiyak yung unity team, no? Nasa, parang I don't know kung imposible na yata ma-reconcile yan. Yes. Grabe yung sunugan na yan. Pero Christian, remember VP Lenny, di naman sila magkasundo ni dating Pangulong Duterte. Ba't nakakatapagtrabaho? Si VP Lenny yun. Si Sara Duterte to. Yun lang. Yun lang pagkakaiba. Di ba? Kanya-kanyang diskarte yan Oo. Tsaka walang confidential fund. Ito, ang dami. Oo nga. Di ba? Nauna pang gastos yung confidential funds kaysa dun sa budget para sa magnegosyo taday. Hindi siya nakapagbigay ng mga negosyo sa tao. Imaginein mo, 150 million pesos ang budget for that. Ang nagastos lang is 600,000 pesos. Nauna pang gastos yung confidential funds.
Pero minsan naisip ko, Yusek, no? Siyempre, wala pa kayo sa gobyerno nito. Wala ba regret ito si BBM dahil yung unang confidential fund ng VP Sara ay galing sa opisina niya? Diba yung 125? Di ko alam kung may regret siya. Feeling ko lang wala pa ako noon feeling ko lang. Pag binabasa mo kasi yung kilos ni VP Sara, remember yung nagkaroon siya ng press con? Yung gusto niya na pugutan, cut his head off, Yeah. parang di ba? Remember that? Sa isang graduation. Oo, sa graduation. Meron doong parte kung saan sinabi niya na disappointed siya, na deceive siya, because one of the promises daw ni Pangulo is gagamitin niya yung 250th wing, air wing. May parte doon. At yung presidential chopper para nakakauwi siya sa kanya anak. Davao. Yes. Hindi daw yun natupad. Pero remember, meron siyang isang pinost sa Facebook yata niya yon na nagpapasalamat siya dahil nagagamit niya to dahil para makauwi sa kanyang bahay para sa kanyang mga anak. 'Di ba? Pero nabash kasi yon Kaya hindi na yon na parang naulit or siguro nahinto. But disappointed siya, diniceive siya kasi ang sabi niya ganito kung mapapanood mo yung video na to. Hindi ikaw talking to the president. Hindi ikaw ang priority ng chopper na yan. Hindi rin si Lisa. Ako ang priority niyan. Ganon niya sinabi doon sa press con niya. So, kung makikita mo na ganon siya magsalita, ibig sabihin, paano niyang kinulit si PBBM for that 125 and then, actually, hindi lang 125, ang nabigay 125 lang It's more than that, tama? Ang sinabi ni Senator Coco Martin, parang more than that. Ang nabigay lang is 125 million pesos na confidential funds. At yun ay nire-request niya na as early as September 2022. Nabigay lang ng December. Sa tingin ko, kung babasahin mo yung body language ni VP Sara, mukhang kinulit niya ng kinulit. Kasi, di ba sabi mismo ng father niya, mahirap kausap si VP Sara, parang kung anong gusto niya, dapat makuha niya. Meron siyang ganung salita. Very insistent. Hindi kasi ang inisip ko dyan, syempre wala pa naman kayo sa gobyerno nito. Kung kung hindi naman nabiyak yung unit team, feeling ko tuloy-tuloy lang yung confidential fund na yan. Miski yung mga kongresista Diba? Binigay lang yan. Pwede, baka, hindi natin masabi. Okay. Anyway, balik tayo dito sa video ni Pulong. Na as far as I know, correct me if I'm wrong, Yusek, wala pang denial on his part, categorically. Kasi inisip ko, kung hindi ikaw yung nasa video, di ba na rin sabihin, hindi ako yan, AI yan, di ba? Invento yan. Wala ba ako nadidirig na ganong denial? Tama ba? Wala siyang denial. Binanggit niya na sa interview. Pero parang isa sa mga reply niya, after na sinabi niya, bahala na kayo, matagal na yan, napanood niyo na yung video, may sinabi siya after that na ipapa-authenticate nila yung video. Pero, kahit di pa-authenticate nila, kung yung taong involved dun sa loob, sa video mismo, nagsasabing totoo yan, mahihirapan na lang silang i-deny. Kasi yung taong involved ay masasabing totoong nangyari yan. Ayun. Yun yung tatanong ko sana sa inyo. So, pwedeng depensa na lang nila yon. Oo. Paano ba inaano yan? Paano ba nililitigate yung ganyan? Can this be considered as an open shut case dahil meron namang video, tapos merong reklamo? Yes, oo. Kasi ganito. Sa mga emails, mga ganyan, electronic evidence, mga ganyan na CCTV, kailangan i-authenticate kung sino yung kumuha, kung sino yung may-ari ng CCTV. Yun dapat ang magsasalita. But I think, since yung taong involved ay nandoon din, siya mismo, pwede siya magsabing totoong nangyari yan. Ganon. Pero ang pinakamaganda dyan, kung sino yung CCTV. Okay. Paano naman kung umatras yung nagre-reklamo? Ayun na. Wala Pag na, umatras, diba, mahihirapan ng ituloy itong kaso. Bakit? Kasi wala na yung principal na witness na pwedeng magsabi na nireklamo ko to, assault, nasanaktan ako, tinakot ako. So kung wala na, paano mo mapoprove
na may grave threats. Mm. Diba? Yun din, no? Kailangan Kasi talaga base yung dun, witness. base dun sa video, Attorney Claire, no? Meron siyang patalim, di ba? Inamba niya ilang beses doon sa biktima. Tapos, nag-akma siya na sinasaksak, di ba? Dinidi niya, pero hindi niya ibinabaon yung patalim, di ba? Yung kabilang side yung ginagamit niya. Yes. Yung ganun ba, talagang ano lang yan, considered na physical assault or it can be construed as attempted homicide or murder? Pwede ba mag-escalate sa ganun yan? Okay, kasi pag attempted homicide or murder, kung siguro kung sinaksak niya na. Alam mo 'yon? Kasi nakaganon lang siya eh. Nakaamba. So Okay. it's grave threats. Kasi may pananakot eh. Pero kung tinuluyan niya 'yon na sinaksak na pero nakaiwas, pwede ng attempted homicide. Hindi lang sa akin, pwede nga attempted murder eh. Bakit? Eh, ang dami yung tao dun eh. May superior force involved. Yes, di ba? So, for me, since hindi inakma niya lang, it's grave threats. Yung pagtusok-tusok niya sa likod, it's more on the physical injuries, ganun lang. Pero hindi. Parang ganito, di ba? Ginamit niya yung kabila. Diba? Oo. So, there's no intention really to kill. So, hindi papasok yung homicide and murder, kahit attempted yan. Kasi there's no intent to kill. So, dapat kasi yung element ng intent to kill nandito. Okay. Pero nung nakita niyo yung video, parang ano yung tumakbo sa isip niyo and what do you think it says about Pulong? Sa akin kasi parang napapanood sa movie. Alam mo yun? Yung parang maraming girls. Easy for them to get girls. Tapos, ganoon ang asta na kayang manakot. Parang movie siya. Diba? Parang movie ng isang sindikato. Diba? Para isang sindikato na the usual na nakikita natin sa movie. Ganon. So, parang nangyayari pala siya. Diba? Nangyayari pala talaga siya. Akala natin sa movies lang na may mga babaes dito, ang daming mga girls, diba? Tapos yung, hindi ko alam kung ano mga tinitake nila doon. No? Diba? Tapos nagalit. Tapos gano'n ang akma. So parang it's just like a movie. Okay. Ito naman, maiba tayo, Attorney Claire, no? Last week, you announced that the President ordered the investigation of the complaints against Prime Water ng pamilya Villar. May mga nakikita ko nagtatanong in social media. Pati sa akin personally, may mga nagda-doubt. Tutuluyan kaya yan? Baka naman pang election lang yan. Anong tugon nyo rito? Tutuluyan ba ito? Talagang iimbestigahan ng masusi at those people will be held accountable because of the bad service, for instance. So perhaps siguro dahil nagkaroon ng violations sa mga concession agreements. Nag-start na mag-investigate. Nakikita ko seryoso. What made you say that? Yung seryoso. What made you say that? Seryoso yung problema. Hindi siya mababaw. Malalim na pag-iimbestiga to. At kailangan tong imbestigang mabuti kasi ang dami na naaapektuhan. Hindi siya biro. So kung hindi tutuloy, ang daming kawawang tao. So, hindi ganun yung Pangulo. Pag pinaiimbestiga niya, paiimbestiga niya talaga yan. And kung di ako nagkakamali, pinapakuha na ng luwa yung mga kopya ng JVAs. Before kasi, di nila yan binibigay. Because of the alleged confidentiality in nature. So since may direktiba ang Pangulo, so nag-utos na yung luwa na ibigay ang mga kopya ng JVAs ng Prime Water. Okay. Ano naman tugon nyo rin sa mga nagsasabi na matagal na itong problema na ito, yung bad service ng Prime Water, bakit ngayon lang ina-actionan? Okay. May nakita kasi kami mahirap kasi magsalita ngayon kasi nag-i-investigate. Hindi agad ito makikita. Kung gaano kalala, akala is kaya. Kasi hindi ito, ano ba to?
hindi pa siya yung epekto hindi pa nakita, hindi pa naihayag sa pangulo at that time. Tingin ko maraming natatago. Pero nung pumutok at napag-usapan, kasama ako ni Pangulo, nag-order siya talaga. Imbestigahan to. Ang dami Kailan ito? Yung talagang napasok sa kanyang radar. At the time na in-announce ko, So last meron na week? siyang alam. No, meron na siyang alam. Meron na siyang alam. Pero syempre hindi pa kumpleto eh. 'Di ba? Kasi wala pa nga nakukuha ang ibang mga dokumentong luwa. So, nung nakita niya na marami, parang syempre may nakikita siya mga news, nadidinig niya na. Tapos binring up ko, sabi ko, Mr. President, may issue about the prime water. Ano po yung direktiba niyo? Paiimbestigahan. That's it. So, yun ang sabi niya. Okay. Mm-mm. Isa pang tanong, Attorney Claire, would the President still have ordered the investigation of prime water even if Camille Villar was not endorsed by Sara Duterte? Sa palagay ko, lalo na kung ang dami ng taong umiiyak na ganito, hindi pwedeng tulugan to ng Pangulo eh. Kailangan talagang imbestigahan to. Kaya nga siguro maganda na rin Christian, na yung iba, hindi ko alam kung na-news yung iba ha. Hindi ko alam kung napasok ng iba sa news. Pero nung nabalitaan niya yung iba, sabi niya, kailangan talaga itong makita anong meron dito. Parang ang daming involved eh. Pero mabigat itong pamilya na ito. So, you're talking of the Villars, no? This is no ordinary business people. So, kaya nandun yung agam-agam ng mga tao na baka naman hindi tumatuluyan despite the legitimacy of the complaints. So, on the part of the President, how does he look at the Villars? Kasi kasama rin niya sa nationalista yan before, di ba? Christian, ang Pangulo hindi siya tumitingin sa tao. Ang tinitignan niya issue. Kasi kung titignan lang niya na kakilala ko to, hindi siya makakapag-perform. Lalo na yan, hindi na simpleng issue yung mga hinaing ng consumers, no, ng customers ng prime water. Hindi na siya biro. So, na pwede mo isang tabi. Dahil sa friendship, na parang sinabi, ang tunay na magkaibigan, walang iwanan. Hindi eh. Hindi pwedeng ganon. Marami na apektado. So, kailangan talagang kumilos. As far as nagkausap na ba si President Marcos at saka si Camille Villar after this investigation was ordered? Hindi ko alam. Hindi ako nakakasama sa campaign sortie. Hindi ko alam. Wala rin siya nababanggit. So, wala ko alam. Okay. And would you also know if he felt betrayed nung itinaas ni Sara Duterte yung kamay ni Camille Villar? Hindi rin namin napag-usapan. Siguro si Kong Toby mas makakaalam niyan kasi pagka-campaign, sila naman magkakasama eh. So, mas tahimik yun si Kong Toby eh. Nananawagan tayo kay Kong Toby, mas tahimik yun eh. Ganon. Mas maingat yun eh. Pag nag-chat kami, napakaingat eh. Siguro kung kasama ako sa campaign sortie, makikita ko pa yung body language, di ba? Pero wala eh. Hindi ako kasama eh. So, wala akong masabi. Pero ito, I think nung isang huling campaign sortie, hindi na binanggit ni BBM si Camille. Tama? Hindi na, di ba? Lumabas din sa balita yan eh. Ang sabi sa akin nung sa MPC kanina, mukhang 10 lang nabanggit eh. So sabi ko, ganun ba? Hindi ko masyado nadinig. Basta nadinig ko kasi, hindi ko lahat napahapyawan. Kasi at that time, yung time na nagsasalita kasi si PBBM, yun yung time na nagpe-prepare na kami for after kasi siya magsalita, mag-press briefing na kami. So, di ko masyadong nadinig kung sino yung mga binanggit niya. Basta nadinig ko, si Mayor Binay, si Congressman Tulfo, pero sabi kanina ng MPC, sa MPC, parang 10 lang.
nabanggit. Pag gano'n, ibig sabihin malaglag na si Camille. Tatanong ko sa Pangulo. Hindi ko Oo, Hindi pa kami pakitanong nga. nagkita eh. Hindi pa kami nagkausap tungkol diyan kung bakit 10 lang. Baka kasi absent lang. Ganun ba? Pwede namang i-campaign in her absence, di ba? Iboto pa rin. Kasi baka meron ng ibig sabihin nun. So hindi ako makapagsalita kung anong ibig sabihin. Baka lang, di ba? Baka may something na. Baka may Okay, ito something naman. na sumasabi. Huling issue, Attorney Claire. Pag-usapan natin itong 20 pesos per kilo na bigas. Okay, ito syempre isa to sa mga target ng mga Duterte laban kay BBM. Pero iset aside natin itong issue ng mga Duterte laban kay BBM. 20 pesos per kilo. Campaign promise niya ito, pero later on this was clarified na aspiration. Okay. Ang tanong, Attorney Claire, how sustainable is this? Diba, niroll out na ito sa pilot project sa Visayas. Yung sustainability nito, 20 pesos per kilo. Financial or yung Yes. supply? Financially. Kasi heavily subsidized na ng gobyerno, di ba? Para may ibaba mo to 20 pesos per kilo yung bigas. At hindi siya, syempre select, di ba? Kaya may pilot areas. Can you talk about the sustainability of this program? Pinag-usapan kanina yan at sa kanilang pagkukompute, okay, kakayanin hanggang December. Ito, This year. itong taon to. Yes. So, maganda ang supply at may paparating pa na supply. Kaya kailangan na rin talagang ibenta siya, unang-una, para makinabang yung taong bayan. And at the same time, makabili. Kasi maraming paparating. Maganda po kasi yung ani ng mga farmers ngayon. So, yung NFA nga ang nakukulangan ng storage for that. So, kailangan natin talaga magbenta sa tao para mapakinabangan din nila. And at the same time, makinabang din yung farmers. So, kung supply, financial, kakayanin. Base sa kanilang pag-aaral. So, mas maganda nga daw, kaya lang kasi ngayon, ang ibebenta ng 20 pesos ay galing sa local farmers. So, sa darating ng mga panahon, hindi natin alam kung local farmers lang ang panggagalingan. Baka dumating din yung import, no? Mga imported na rice. Sabi nga ni Secretary Kiko, ngayon, mas masarap mag-import because mura ang bigas. So, kung ita-target natin, kaya lang marami kasing supplies ang local farmers eh. So, parang ngayon, sapat yung supply. Pero talking of sustainability, so ang assurance until December. Pero between now and December, gaano karaming projected na makikinabang dito? And number 2, gaano kalaking gagastusin ng gobyerno in terms of subsidy para manatiling ganito yung presyo per kilo ng bigas that will be sold to a select segment of our population? Actually, kanina na pag-usapan, ilang families ba, hindi ko na yata nasulat, pero as of now, ito yan hindi ko mabibilang pero marami kasi. Sa Kadiwa kasi, vulnerable sectors lang. Kasi dapat, for all, sana, yun yung unang plano. Pero na-check kasi nila na yung sistema, alam mo yun, ayaw nila mangyari yung biglang dagsa ng tao. Tapos, kulang yung sistema. Kasi ngayon, di ba, yung P29 na ibinebenta sa vulnerable, meron ng sistema to eh. Meron na itong mga listahan. So, yung P29 ngayon, na binebenta sa vulnerable, yun yung ipapasok sa Kadiwa na P20. So, kung vulnerable sectors pa rin yan, madali na kasi may sistema na siya. Okay, kasi pilot pa lang eh. So, kailangan iayos. Ngayon, pero yung sa LGU, okay, may mga nagsasabi kasi bakit hininto. Ito nag-aano na naman sila nagpe-fake news na naman sila. Hininto daw dahil hindi kaya. 1 day lang yan. Doon sa mga nagpe-fake news, kaya po hininto because may COMELEC na ban. So, wag muna. Hindi pwede sa LGU. So, kung di pwede sa LGU, might as well sa Kadiwa kasi wala pang exemption. So, wag, kasi parang ganito eh. Tingin ko sa lugar na naman ni VP Sara na isang araw lang yan, binubudol niya yung mga tao. That's not true.
wala lang pong permiso from the COMELEC. Kaya mag-i-start basta after the elections, mag-i-start na po yan ulit. So hindi siya nakakuha ng exemption sa local level. Oo. So kahit maraming supplies, syempre kailangan sumunod kung ano sinasabi ng COMELEC para wala nang maging issue. So hindi totoo na walang supply. So wag po kayo maniwala sa fake news. So yun. Pero sabi ko nga, ang projection, nakita talaga, napag-alala naman na kaya po hanggang December, taon na to, saka sa supply. So walang magiging problema. Bilang Pangulo, no, hindi ba ito yung kasi may dating na baka naman pilit ito para lang masiguro na ito yung pangako ko nagkatotoo na. Meron ng 20 pesos per kilo na bigas. Pero hindi naman siya long term, 'di ba? Pwedeng matapos ng December, pwedeng ma-extend by another year. And number 2, yung una kong tanong, no, hindi ba pilit ito para masabi lang na na-comply na o na-achieve na yung kanyang ipinangako? And number 2, napag-aralan po ba yung impact na ito? Kung magkakaroon ba talaga ito ng impact o long-term dent dito sa presyo ng bigas? Kasi kinadeny yung yung lived experience ng mga makikinabang. Talaga makakabili sila sa mas mura. Pero yung wider population, hindi naman sila makikinabang sa ganyan, di ba? But at the same time, magkakaroon ng malaking subsidy yung gobyerno. Kasi ganito isa siguro sa impact, ang magandang naging epekto nito, especially sa market, kasi di ba sa kadiwa medyo mura may 33 di ba? So yung nasa market mismo, may nakikita kasi yung mga tao na nakakabili sa kadiwa ng 33. Minsan sumasabay yung sa market, yung sa mga palengke na ganitong presyo. So kung titignan nyo, hindi po lahat ng bigas ngayon ganun kamahal. Kasi nakikita nila na, ang kadiwa, may mura doon. So doon pupunta yung tao. Kasi yung halagang 33, 43, 35, and 33, pwede yan for all Ang P29 lang na ginawang P20, yun yung vulnerable. So maraming taong pwede makinabang sa kadiwa. Since nakita ito, sabi nga ni Secretary Kiko, may binaba rin na presyo ng bigat doon mismo sa mga palengke. So, syempre mas paganda pag ganito, di ba? Pag nakikipag-compete sila dahil may mas mababa, mas gaganda yung choice, di ba? So, yung tao, instead na iangat, di ba, yung presyo nila, pwedeng sumabay doon sa mas mababa para mabilhan. Meron pa nga daw 32 sabi ni Secretary Kiko So, tingin ko, yun yung isa sa naging maganda, kung mababa yung presyo ng bigas. And, sabi nga natin, maganda kasi yung supplies. Yung supply ngayon, maganda. So, kaya nakakaya itong programang to. Okay. Sige, Attorney Claire, maraming salamat. Teka, bago tayo matapos, meron ka palang fan dito. No? Pwede ka raw ombudsman. Ay, uy! Pare-tire na si Martires, di ba? Pare-tire na May kita ko. Pwede ka raw ombudsman. Ganun ba? Okay. Ay, salamat po. So, paano, Christian? Oo, salamat. Oo, mamaya papanoorin ko yung programa nyo at Yusek. Anong oras ba? Wala, mauna ka pa. Sige, meron ka pa isa Double kayo ngayon, header Sige. Mamaya balikan pa ako. mo yan. 9:15 pa ako. Oo, sige. 9:15. Okay. Sige, magandang gabi. Okay, magandang bye. gabi, Attorney Claire. Salamat ulit. Christian, Thank may you. fax natin.